Good morning, church! Good morning, family! Welcome sa ato ang online Simbalay today. So we would like to acknowledge every Simbalay location nga naa karon in the whole Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, El Salvador City, and even to the entire Philippines. Welcome kaayo ta dire. Praise the Lord! Pwede bang pakpakan sa nato ang Ginoo? Simbalay! Praise Jesus! And we would like also to encourage everyone, no? To let us welcome our online family. Mga people nga na-connect through our sharing the live video, pinaagi pod sa pagtag sa ilaa. Though they are far away physically sa atoa, but we believe nga si Lord God ang naghikap sa ilang mga kasing-kasing. So pwede ba nga ato sad silang i-welcome igsuon? Pwede bang mag-type ta sa comment section karon? Welcome ta diri sa Simbalay nato igsuon. Praise the Lord! So, ingna po ng tapad ni mo dara, be, ingna nga, nalipay ko, o nadasig kog samot, nga naa ka karon. Praise God! So, ing ana, gid no? Because our culture is we are family. So, that's why we belong together. We belong here in our family. So, let us not also forget to continue to engage in our social media platform, continue to tag, mention, and even share this live video sa matag social media platform nga naa ka karon igsuon. Facebook, Messenger, Instagram, TikTok, or other area nga pwede nimong ma-share para makabalo sila nga adunay tinuod nga kabag-uhan sa kinabuhi ug tinuod ang kaluwasan diha kang Jesus. Amen! Praise the Lord! So I believe no nga ang matag usa no hapit na mahuman ang year 2025, the year of next level sa atuang family, sa ato ang church, and the Lord is bringing us to the next level yun tinuod. Amen! Amen! So the Lord, next year na po, year 2026, no? We believe nga si Lord magpakita siya kung unsa siya nga Dios, that He is a God of no limitation. Amen! Amen! So as we begin, pwede bang manindog ta igsuon? No? Let us stand on our feet and let us be hunger to the Lord. Let us allow the Holy Spirit, no, nga mamuhat sa atong kinabuhi. As we pray to the Lord, let us pray, bow down our head, and let us be hunger diha sa Ginoo igsuon. Oh Heavenly Father, oh God, we come before you in the name of Jesus. Lord, we believe, oh God, that you are the God of next level. But Lord, you are bringing us to the next year, Ginoo. Na Lord, i-display ni mo nga you are the God of no limitations sa mong life. And oh Lord God, here today, we surrender to you, having a heart, oh God, nga humble before you. Lord, I apply the blood of Jesus sa matag usa. And Lord, today, we will declare, oh God, nga kung unsa imong promise sa among kinabuhi, imo nay ma-fulfill, Ginoo, tungod kay ikaw ang Dios nga among gialagaran o gisimba. Dalaygon ka sa walay katapusan, bala ang Espiritu, mamuhat ka sa among kinabuhi. Wala pa ka nahuman, Lord. Daghan pa ka og buhaton, oh God. Thank you, Lord. Thank you, dear Holy Spirit. All glory belongs to you alone. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Come on, give your mighty clap of praise to Jesus. Come on, pakpaki si Lord. I-declare na to kung unsa ang mga promise ni Lord sa atong kinabuhi. I-declare na to kung unsa ang atong nadawat na promise ni Lord sa atong life. Come on, clap your hands to Jesus. Simbalay. Yes, we give you praise. We won't stop declaring your goodness. Come on, begin to give thanks to the Lord. Begin to worship the King of Kings. Give you glory for all you brought me through.
And now I'm ready for whatever you wanna do. Say, I'm moving forward. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you wanna do. Sing your presence. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Yes, we are hungry more, Lord. Your presence is an open door. Come now, Lord, like never before. Hey, come on, clap your hands. In every season, your grace has been enough. And I'm believing, come on, declare, the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above. And now you, Jesus, the best is yet to come. Sing your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Sing your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Come on! Give your mighty clap of praise to Jesus as we keep on declaring the promise of the Lord sa atong life. Breakthrough is coming by faith. I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Come on, by faith declare. I know breakthrough is coming by faith. I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Breakthrough is coming by faith. I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming by faith. I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Come on, let's celebrate! Mag-celebrate na tadaan. Kay breakthrough is coming sa ato ang life. You are good. Is an open door. Come on, declare. Want you, Lord, like never before. Come on, raise your hands to the Lord. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Come now, Lord, like never before. Come on, say your prayer to the Lord. Be hunger sa Ginoo. Come like Lord. Come now, Lord, like you never before. Oh, I'm hunger for more of you. Gusto ko more pagikan kanimo, Dios. Cause I know, Lord, breakthrough is coming. Cause I know, Lord, Ikaw ang Diyos nga maghatag, Lord, og best sa akong life. Is with you, Jesus.
Come on, declare. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. Come on, Simbalay. I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Oh, 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 give you all the glory, Lord. We give you all the glory, Lord. Praise you, Jesus. Lord, you are the God of breakthrough, Lord. That's why, oh God, we believe nga naa pa kay more nga buhaton sa among kinabuhi. And so today, oh God, we surrender before you. O Diyos, ako may pagsalig. Kanimo lang ako may katagbawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. O Diyos, kanimo lang, kanimo lang. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsalig. Come on, ingna si Lord. Kanimo lang ako may katagbawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Ug ikaw ang kadaugan ko. Gamhanan ka, O Diyos sa kahangturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang niining kalibutan. O gamhanan ka, O Diyos. Oh, we declare how good, we declare how powerful you are. Katahong gayod sa imong ngalan. Kay ikaw ang kaluwasan, kay ikaw man ang kaluwasan. Dad akong ngadto sa imong trono. Kay gusto kong makauban kanimo. Gamhanan ka, O Diyos sa kahangturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang niining kalibutan. Oh, gamhanan ka. Come on, declare kung unsa kagamhanan si Lord sa imong life. Oh, gamhanan ka, O Diyos. That's why mutuo ko. Mutuo ko, musalig ko, kanimo akong Ginoo. Come on, na si Lord. Ang balaan mong
Espiritu, ipakunsan mo kanako, sing mo to, mutuo ko, musalig ko, kanimo akong Ginoo, ang balaan mong Espiritu, ipakunsan mo kanako, tuo ko, musalig ko, kanimo akong Ginoo, ang balaan mong Espiritu, ipakunsan mo kanako, gamhanan ka, kamanitaas imong kamot, as we honor the Lord. Ikaw lamang ang akong gisaligan, labaw ka sa tanang butang, niinig kalibutan. Hanan ka, O Diyos sa kahangturan, ikaw lamang ang akong gisaligan, labaw ka sa tanang butang, niinig kalibutan. Ganghanan ka, labaw ka sa tanan, labaw ka sa tanan, o labaw ka sa tanan. Come on, paghatag ug pagsimba sa Dios, sing labaw ka sa tanahan, labaw ka sa tanahan, labaw ka sa tanan, Jesus. Heavenly Father, O God, thank you, Lord, sa imuha Ginoong pagkagamhanan nga Dios sa among kinabuhi. And Lord, walay sukod, Lord, ang among pagpasalamat diha kanimo. Lord, ang among kinabuhi alang lamang diha kanimo. Salamat, Lord, sa kalipay kadasig. Lord, musalig, mutuo, mupadayon kami nga musunod diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw lang, O Dios, ang among alagaran. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Wow, bakbakin sa ang Ginoo igsoon. Praise the Lord. So before ka mo lingkod, ingna sa nag-again ng imong tapad binga. Gamhanan ang Ginoo. Praise the Lord. So makapanglingkod na ta diha sa presence ni Lord. So atong gituuhan ba nga si Jesus ang atong Ginoo is very powerful. That He is the God of breakthrough. That He is the God of no limitation. So therefore, kay gamhanan man si Lord, kita nga iyang mga anak, no, we need to honor the Lord and we need to have the fear of the Lord sa atong heart. So let us get ready. Our 3 B's, unsa ganito? Our Bible, our notebook, and our ballpen as we receive the fresh revelation gikan diha sa Ginoo for us today igsuon. So let us welcome the man of God in our family, Pastor Rafi Kabusog. So we give a mighty clap of praise to the Lord sa iyaang kinabuhi igsuon. Praise God! Good morning once again. Welcome sa ato ang online simbalay. Praise God, atong palakpakan ng Ginoo. One thing atong gibilive, gamhanan ng Dios, milagro siya. Walay dili kaya buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi, family,
sa ministry, sa imong work, sa imong business, sa imong pag-eskwela. God can do great things and miracles are available for us to those who believe. Kung nagtuo ka, bisag unsa pa na ka imposible ang imong sitwasyon, nakipagtuo sa Ginoo, God can do great things. God can make, He can provide solution for you and for me. So, last Sunday atong gisgutan, no? The God of great things. Kaya in Mateo 19:26 nagingon, with men it is impossible, but with God all things are possible. Kung sa tao, murag imposible, murag dead end, wala na hope, murag lisod na kaayo, wala na solusyon. Pero sa Ginoo, the moment we believe, if we can put our faith in the Lord, surely He can do great things. In Mark 9:23, it says, all things are possible to those who believe. Amen. Today, I believe that we're excited to receive God's word this morning. Amen. Let us open our Bible in the book of Matthew, chapter 8, verse 5, taman sa verse 13. So interesting today because atong ma-discover kani nga tao, no? Ordinary naman po siya nga tao. And kani nga tao, atong ma-discover nga dili siya Hudiyo, dili siya Jewish, but gidawat sa Ginoo na sa pagtuo sa Ginoo. Atong i-discover. Verse 5, unya sa pagsulod ni Jesus sa lungsod sa Capernaum, gisugat sa usa ka kapitan sa mga sundalong Romanhon. Nagpakiluoy kini og nagaingon, Ginoo, ang akong sulugoon nagsakit dito sa balay. Dili na siya makalihok og labihan gayod ang iyang pagantos. Mingon si Jesus kaniya, sige, adoon ko siya og ayohon. Apan mitubag ang kapitan, Ginoo, dili ako takos nga magpasulod kanimo sa akong balay. Isulti lang og mamaayo ang akong sulugoon. Nasayod ako ni ini tungod kay ako ubos man sa pagmando sa mga opisyal ug may mga sundalo usab nga ubos sa akong pagmando. Busa kon momando ako ngadto sa usa, lakaw ug mulakaw siya. O kon umando ako ngadto sa usa, ani dinhi og muani siya. Kon unsa ang akong isugo sa akong ulipon, himuon niya. Pagkadungog ni ini ni Jesus, natingala gayud siya og miingon siya sa mga tao nga misunod kaniya. Wala pa gayud ako'y nakitang tao sa Israel nga may pagtuo nga sama niini. Busa timanin ninyo kini. Daghang mga dili Hudiyo gikan sa bisan asa nga bahin sa kalibutan ang molingkod uban kang Abraham, Isaak og Jacob sa kumbira sa gingharian sa Dios. Apan daghang mga Israelinhon nga maunta ang maapil sa gingharian sa Dios ang ilabay sa gawas didto sa kangitngitan. Diin manghilak sila magkagod sa ilang mga ngipon. Mingon si Jesus sa kapitan, pauli, mahitabo ang imong gituuhan, og ni adto gayod nga takna na ayo ang sulugoon sa kapitan. Atong topic karong buntag is all about how to achieve great faith. Let's pray, magampo ta. Heavenly Father, we thank you for your word. Thank you kaayo Lord sa opportunity nga makapaminaw sa imong mga pulong. Today, glorify your name. Mahimaya ka, Ginoo, sa among mga kinabuhi. Ug sa mga pulong nimo Lord nga mo ang paminawon, studihan, o makadawat kami message today sa imong words. We thank you for the power of your Holy Spirit, Lord, giving us wisdom, understanding of your word. Bless the hearts of your people, our minds, and our lives. Bless us, Lord, today with your word. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God. Atong topic once again, how to achieve great faith. Unsaon nga makadawat ta? Maangkon nato ang dako nga pagtuo. Because
No, din sa atong gibasa Matthew chapter 8. Nakaingon si Jesus. Ingon siya, wala ko lang nakita nga sama sa pagtuan ni nga tao sa katauhan sa Israel. Kani nga tao dili taga Israel, Romanhon ni nga tao, but grabe sa pagtuo. Diba? So, in English mabasahan mo na, this man has a great faith. Makita nimo nga even si Jesus na amaze siya, no? Kanang makaingon ta ba nga nay wow factor yang pagtuo. Kanang makaingon bitaw ka nga wow, grabe ang iyang pagtuo. Kana wow factor na siya. So mo na nga in this story, this literal story in the times of Jesus Christ, samtang naglakaw si Jesus, there was a man ni duol kaniya. Ang problema niya, nasa palangga nga sulugoon, buutan siguro kani nga sulugoon, close kiniya, nagsakit, ug hapit na mamatay. Nasa bingit ng kamatayon ba? No? Pero mao lagi na, thanks be to God, no? Tungod kay gamhanan ng Dios, kani nga tao pod, kapitan siya sa mga Roman soldiers. This man, kani nga kapitan, niadto sa insakto nga tao. You know what, no? Bisag unsa ka lisod ang atong sitwasyon, unsa ka challenging, it seems impossible sa atong sitwasyon. Go to the right person. The right person nga atong maduan, walay lain kung dili ang atong Ginoong Hesukristo. It seems impossible, no? Katungod kay ng Bible, himalatyon na gyud, hapit na mamatay. Atong ma-discover kani nga tao, no, grabe. Sa ilaha, dili pwede nga ikaw Hudiyo ka, making istorya ka sa Roma. Ikaw nga Jewish, making istorya ka sa taga Roma or mga Romans, dili pwede ka making istorya. Nay ma-violate ni mga balaod nila. Pero kani nga time, even ang Roma, no? Because ang Rome, sila ang naay panggobyerno sa Israel. Ilang nasakop ang Israel. And that's why kaning atong kapitan nakadungog siya about kang Jesus Christ that this man di na siya basta-basta. Grabe ang respeto kang Jesus Christ. No? Kaya nga makita nimo kaning nga tao grabe ang problema, walay makaayo na eh. Because no kaning nga person ganaan kisa sayang sulugoon. You know what, murag inaana no? Na kay family ganahan kay ka. Nagsakit siya, wala ka lang solution. You know what? You will find a way, maningkamot juga, asa ka mo adto, kinsa imong tawagan, kinsa imong makatabang nimo. The same way na ning gibuhat sa kapitan, wala lang makatabang niya eh. Nahurot na siguro yung iyang own nga pamaagi. But now, niduol sa kang Hesus, ingon ang Bible, nagpakiluoy siya. With humility. Diba? So muna nga, unsao man nato nga atong madawat ang great faith because inaning sitwasyon ingon ang kapitan, Lord, dili ko takos nga modawat sa imo, Lord. Grabe ang respeto sa Ginoo. Today in our time, gamay na kayong tao nga nagrespeto gid sa Ginoo. Ang pangalagad sa Ginoo, simple na lang kaayo. Pasimba-simba na lang, paampo-ampo na lang, pero murag wala kaya respeto. No? Magsimba, murag wala kay pagtagad, I hope nga wala na diri sa tuwa. Amen? But kani nga tao, grabe sa respeto. Now, one thing I learned as I read, as I study this passage, kani nga tao, kapitan siya, kabalo siya mutahod. Pwede man nanta yang pugson kayong Ginoo, yang i-command si Lord, but nagpakiluoy siya eh. You know, kung muadto ka sa right person, dapat naka right heart. So number 1, how to achieve great faith? Number 1, we must come to Jesus with humility. We must come to Jesus with humility. Dili ka lang murag kinsa tabat with humility, knowing that wala na lang solusyon kundi Lord, ang imong tabang ang kinahanglan.
Lord God, gihangyo ti ka. Lord, masama ingon na may nagpakiluoy. Grabe, no? Nagpaubos gid siya ba, no? Nagpakiluoy kaniya, nagingon, Ginoo, iya pang gitawag, Lord, ang akong sulugoon nagsakit ito sa balay. In verse 6, makita nimo nga, paingon niya, Lord, grabe ang respeto na. Kaysa ila, sa mga Roman soldiers, way back sa history, ang word nga Caesar is Lord na. Ang pangalan ni mo Caesar, meaning na Lord. And para sa mga Roman soldier, wala sa ilang ilhon nga Lord, kundi ang ilang leader nga si Caesar. But kani nga time, ang Lord nga yang giila, gamhanan nga wala dili makaluwas na si Caesar nga leader sa Roman. Ang gitawag niya nga Lord, ang Ginoong Jesucristo. Ang iyang faith, iyang gibutang sa right person. The right person nga itong butang sa itong ito is Jesus alone. Wala yung lain. Think about that. Kani, Roma magini. Taga-Roma magini. Paringon siya, Lord Jesus. Wala sa ni hapit og kinsa nga tao, kinsa pa ni nga santos, kundi si Jesus mismo. This man, inani klase nga pagtuo. The Bible teaches us nga we must put our faith to the right person. To the right God. Kadagan karon mga gods sa mga tao. Nagkalaylahi ang mga Diyos-Diyos sa mga tao. Maingon ka ato ka sa India na sila'y Buddha. 'Di ba? Ato ka sa mga Buddhism na ay daghan kayo ang klase nga ribulto. O even sa Islam na sila'y ribulto bato nga square. Dito sila mo hatag respeto, mo bow down. Na pangutana, asa man mo gihatag imong respeto? Because worship, ang pagsimba sa Ginoo, is giving our respect, our reverence to God. That's why sa pagsimba, we dress properly. Di lang pagsimba, but every day we dress properly asa ka muadto. When you go out, why? Because we worship Jesus not just on Sunday, not just sa simbalay, not just sa cell group, sa leadership training, dili. Atong gisimba ang Ginoo every day of our lives. Kaya ingon si King David, Lord, teach me to number my days. Ingon si David, Lord, tudluoy ko saan ako pag-amping, magkinabuhi ko, Lord, sa tibok adlaw. Teach me, Lord, saan ako paggamit nga na-purpose akong mga adlaw. Teach me, Lord, to number my days. To use my days properly. Giunsa nimo pag kinabuhi karon sa imong life? No, this is for everyone of us, ha? Ako, ikaw. Unsa man imong gibuhat sa mga time nga libre kay ka? Do you show respect to the Lord? Kani nga tao? Kaya na-amaze si Lord nga naman, ingon siya, grabe ni, wala pa'y inani nga pagtuo nga naa sa Israel. Dili mo ta sa taga-Israel, pero grabe siya pagtuo. Romanhon nga tao. Sila, ang mga Jewish, mga Israelita man sila. What kani? Roma. Grabe pagtuo sa Ginoo. Direct to God. Nagpakiluoy. Kaya number 1, atong iklaro, para na kay great faith, kailangan ka, you need to come to Jesus with humility. Pagpaubos, nga Lord, wala ko ilain nga maduan. Wala ko ilain matawag, Lord, ikaw lang yun. Ba, nagpagamit ka sa Ginoo, mahadlo ka, matalaw ka, simple lang, Lord. Tabangay ko, Lord, wala ilahin nga nagtawag na ako, ikaw naman. Gamita akong kinabuhi. Amen, diba? It seems impossible sa imong pag-eskwela. Imong dili ka makahuman, Lord, tabangay ko makahuman ko. Di lang ka makahuman, pero maka-disciple pa ka, makatabang pa ka sa uban nga sila pod mag-serve sa Ginoo. Sa imong work, sa imong business, Lord, tabangay ko. Murag imposible kay gani karon, Lord. Nangita ko Ginoo nga makatrabaho ko, maka-income ko. Lord, have mercy. Diba? We must come to Jesus Christ with humility. Unsa man ang humility gani? Pagpaubos.
Not pretending that we are okay. Humility is being honest before God. That we are broken without God. That only Jesus can fix our life, can fix our selves. Ang Ginoo ra maka-provide solution ng imong kinahanglan. We need to spend time with Jesus Christ, with humility. Nga Lord, ikaw nagbuhat sa kalibutan, ikaw nagbuhat sa langit, ikaw nagbuhat nako, you give me life. Inana klaseng pagduol sa Ginoo. Spend time with ba, Lord? Tabangi ko. Then we can have great faith because God cannot move into your life pag wala kay pagtuo. Let me tell you. Dili muliyok si Lord sa imong sitwasyon kung wala kay pagtuo niya. O pag mali imong pagtuo, dili muliyok si Lord. Kailangan with humility. Kaya abang mga tao magtuto, bisag asa na sila muadto. Bisag asa sila mo dikit. Dapat atong pagtuo direct to the Lord. Dito gid sa Ginoo mismo. Ang uban dagan kay totoo, makadto pa sa mga albularyo. Bisag kinsa nang doon, ang mga albularyo ra ba na sila yung mga daotang espiritu nga ilang ginadala. We must come to Jesus Christ because naa niya ang right spirit. Siya ang right person nga makatabang nato walay lain. Amen. Inam tapad nimo. Kana imong gitubang karon, iduol na sa Ginoo. Siya ang right person makatabang nimo. Kapitan na nagpaubos. Kani nga tao dili ni basta kapitan ni sa Roma. Sa Roman soldiers, kapitan ni siya. Nagpaubos lang. Lord, tabangi ko. Diba? O mo na tong need sa Ginoo. Mo na tong need buhaton at tubangan ni Lord. We need to have humility. Lord, ikaw makatabang nako. Lord, ikaw ang gamhanan. Ikaw ang naigahom. Ikaw ang naay solution, tubag sa kong kinahanglan. I must come to you, Lord. Amen, no? Makita nimo tanang mga tao nga niduol sa Ginoo nga with humility gitubag. Abraham, grabe no? Grabe mo simba sa Ginoo. Grabe mo luhod sa Ginoo. 'Di ba? Kabantay ka? No, grabe kay mo simba sa Ginoo. Joseph, grabe mo siya mo simba sa Ginoo. David, grabe mo simba. 'Di ba? Grabe sila og respect sa Ginoo. Kaya ang challenge ko asa man nimo gihatag imong respeto. Because ang humility is being honest before God. A. B. Being broken before God. C. Is giving respect to God. Muna siya. Ang atong humility. Atong ihatag ang respeto para kay Lord. Kaya di lang ka pwede ampo-ampo lang. Kailangan imong ampo na ipagto. Kailangan na respeto. With humility kita talaga. Dili pwede pakitang tao lang ka. Dapat naata humility. Amen. Hallelujah. Amen ba? Come to Jesus with humility. Ingon sa verse 5, nagpakiluoy. Verse 6, Ginoo, ang akong sulugoon nagsakit dito sa balay, dili na siya makalihok. Og labihan gayud ang iyang pag-antos. Karong umaabot nga tuig or bisag unsa imong sitwasyon karong bulana, and then next year 2026 believe ka moduol ka sa Ginoo. Ayaw lang duol sa Ginoo pag nakay need every day. We need the Lord. He is our need every single day. Amen. Wala lang kinahanglan nato. Ayaw lang pagpaabot nga ulay na. Ayaw panawag og tabang sa Ginoo kung sunog na. Sa wala pa sunog, Lord, tabangi mi. We don't know what to do. Ikaw mo kinahanglan, Lord, naka nimong kapahulayan. Di ba? Klaro man ang verse. Matthew 11:28. Katong ipangbugatan na sa mga suliran sa kinabuhi. Nangalagad ka sa Ginoo, naka-experience ka kabugaton. Anxiety, di ba? Grabe nga ng Bible. Dool ka mo kanako o papahulayan ko kamo. Klaro ang word sa Ginoo. Matthew 11:28. Dool ka mo kanako. Jesus is inviting us. Kaya kung moduol ka ni Jesus, meaning you respond to His invitation. Because every day, ga-invite si Lord. Kaya nga sa tuwa karon dali pang-invite ta. Join ta sa tong simbalay. Join ta sa tong simba. Join ta sa group man naman. God is always inviting us
to experience His presence, His power, His love, His forgiveness, His mercy. Ina yung dapat nimo, gi-invite ka sa Ginoo every day. Di lang kayo naka-encounter na ka, di lang kayo naka-devotional na ka, ay importante na tayo devotion, prayer na to kay Lord. Because God, Jesus, is inviting us every day. I'm telling you. No? Kulang ang ato ang adlaw-adlaw nga pagpaningkamot kung wala ta naka-spend time sa tag-iya sa adlaw. Ingon ang Bible, di ba? Hallelujah. God is giving us days. Gitagaan ta pila ka adlaw, pila ka tuig ta. Ikan he is the giver of days. He is the owner of time. Kaya importante mo dool ka sa Ginoo with humility. Kaya every day gampo ta nagpakita na nga nata humility. Gapaubos ta we surrender to God. Nagpakita ta nga nata humility sa Ginoo. Kaya ang tao nga pinakahambog irog yun kanang walay ampo. Dili magampo. Dili mag-spend time. Nagsalig na kasi mong kagalingon. That is pride. The moment you begin to trust in yourself, garbo mo na. But the moment you begin to surrender everything to God, Lord, I believe in you, Lord. You humble before God, Lord, tabangi ko. Dili na ko kaya mabiyaaning sala, Lord. Tabangi ko, Lord, have mercy on me, Ginoo. Tabangan ka sa Ginoo. Lord, bugat ang Ginoo na, Ginoo, I surrender before you. Bugat ka nga problema nga challenge karon, Lord, I surrender. Because God is inviting us to experience His presence, who God is sa atong life. Kaya unsa na to pag-ila sa Ginoo kung wala kay time, dili ka moduol, dili ta makaila. Ang tao nga nasa layo nimo dili mo close, di ba? Ang tao nga nasa imong duol, close gid mo. Inana pod. Kung magpalayo ka kay Lord, layo jud ka. Pero magpaduol gani ka, duol jud ka sa Ginoo. Tabangan ka niya. Kaya nga ng Bible, makita mo na James 4, di ba? Draw near to God, and He will draw near to you. Klaro ang word sa Ginoo. James chapter 4. Kailangan kita magpaduol sa Ginoo every single day. Amen. Dahil pastor, nakasala man ko. The more na inoon. Dahil pastor, okay naman ko. The more na inoon. Ingon ng Bible. Ayaw pag-unaw na okay na ka. Do not think that you're strong enough. Kaya mag-unaw na ka na, basin mo pa, kaya sinuon ka. Kaya ingon ang Word of God, kailangan ta mo duol sa Ginoo every single day. God is inviting us. James 4 verse 8, ingon ang Bible, duol ka mo sa Dios og moduol siya kanimo. Pag hinulsol. Kung makasala ka, duol sa Ginoo pag hinulsol, Lord, pasaylo akay ko. Pasaylo ako, Lord. Amen. Pag hinulsol ka mo, mga makasala, hinloi ang inyong kasing-kasing, mga tigpakaroing nun. Pangaguol ka mo, pagsubo, paghilak, ilisi ang inyong katawa sa hilak. Paghudya ka sa kasubo. Pagpaubos ka mo, atubangan sa Ginoo, og bayawan ka mo nesunan ka. Gi-invite tanan klaseng nga tawo makasala, katong mga hambugiro, katong si katawaha, katong mga tawo nga bugal-bugalon, gi-invite ta, mga itagpasaylo sa Ginoo. In Matthew 11:28, ingon ang word sa Ginoo, duol ka mo katong gipangkapuyan. You know what? Every day God is inviting us. This is our opportunity. Gusto ka mo dako na imong pagtuo. We need to come to Jesus with humility. Kaya ang tabangan sa Ginoo ang niduol niya nga nagpaubos. Amen. Ang niduol niya nga nagpaubos mao na ang tabangan sa Ginoo. Katong gipangkapuyan, gibugatan sa inyong gipas-an og papahulayon ko kamo, duol kamo kanako. Kamong tanan gipangbugatan, gipangkapuyan na. Asa ka dapit makapahulay, diha sa iyang presensya. Kaya mo dako imong pagtuo, Lord, thank you. The more we experience God, the more we believe in Him, the more we come to Jesus with humility, the more our faith will increase. Number 2, ang atong ikinahanglan. Klaro ang word sa Ginoo. Saon man nga natay great nga faith. Kay unsaon man nga natay great nga faith. Ingon sa verse 7 and 8. Miingon si Jesus kanya, sige, atuon ko siya og ayuhon. Apan mitubag ang kapitan, Ginoo, dili ako takos
nga magpasulod kanimo sa akong balay, isulti lang o mamaayo ang akong sulugoon. Grabe pagtuo, no? Okay? Number 2, para dako imong pagtuo, you must believe and respect the power of the Word of God. Kaya ingon ang kapitan, isulti lang Lord, maayo siya. Kaya atong tuhan, dagan man kayo nagtutuo lang, pero kanilahi. Nagtuo siya, nagrespeto siya sa power sa word sa Ginoo. Ingon sa Lord, igna lang, may tabo na. Grabe, makita mo ang heart sa usa ka kapitan nga, Lord, isulti lang, okay na kaayo. I believe, Lord, na may tabo. Diba kaya nga, always tagay-remind, no? Even ako, always gina-remind sa Ginoo. Nasulat naman, nag-ingon naman ko sa akong word. Basaha lang, ton ilang. Mahitabo na siya. Ingon ng word, gipilit ti ka, gitawag ti ka. Basaha, ton na, dewata ba? Respeto tuuhi, Lord, ako ni gitawag, gipili ko nimo. Gamiton jud ko nimo, Lord. Ana ba? So, mahitabo na sa imong nga naman, you believe. Nagtuo ka. Girespeto nimo sa pagrespeto, imong gidawat ba? Nay power ang word sa Ginoo. Nay power ang God's word sa imong life. Kaya take note dili lang ta take note, take note, pero ato gyud gidawat sa tong mind, sa tong heart. Daw sa mo tanata. Sa mo na learn sa message sa Ginoo sa iyang word. Nalimot ko, pastor. Wala, murag wala kay respeto sa word. Nalimot ko, pastor. Unsa man na imong ginauna? Mayon kaga respect gani, Lord. Ang imong word, enough sa ako, sulti lang. Mo na akong kinahanglan, Lord, sa kong una-una, sa kong heart. I need your word. Speak to me, Lord. Ano na? Di ba? Meaning, ang power sa Ginoo nasa iyang mga pulong. If you want to experience great things, if you want to experience the move of God, the power of God in your life, in every situation sa imong life, believe the word, na word sa Ginoo. Diba? Wala na kailangan na nga magkailangan pa lang nga mag-imot-imot pa tayo ingon ang Bible. You must believe. Ingon ang centurion, Lord, speak the word and I believe it will happen. Istorya, Lord, nga maulian akong sulugoon, Lord. Speak lang, istorya lang, then maulian siya. That's so powerful. Diba? Kinaklaseng nga pagtuo. Great faith gina. Lord, sabihin mo lang, it will happen. It will come to pass, Lord. Just speak the word. No? Kaya pag basa ka sa Bible, basahon nimo, Lord, nag-believe ko, Lord. Ang imong pulong, Lord God, tinuod gid imong pulong. I believe in your word. Mahitabo na sa kung kinabuhi ba ako ni. I can go and preach the gospel. I can make disciples, Lord. Lord, na solusyon ingon nimong word. God will provide. God is the strength of my heart. Kailangan ka mo believe. Kailangan ka mo respeto. Di lang pabilib-bilib. Ipakita agad sa itong life nga itong respeto ang word of God. Hallelujah, amen. Dagan na kitag word of God nga itong nabasa, atong devotional, sa wali, sa mga training. Then, kumusta man? Do you believe the word of God nga may tabo sa imong life? Do you believe nga this year, buhaton sa Ginoo, is the year of no limitations? Kung mutuo lang ka, kung imong dawaton ng word sa Ginoo, ingon ang Mark 9:23, all things are possible to those who believe. Ang tanang mga butang mahitabo sa imong kinabuhi, posible mahitabo sa imong life, kung naalang kay pagtuo. And that's the word of God. Wala imposible sa mga tao nga nagtuo sa Dios. Matthew 19:26, with God, all things are possible. Tungod kay kauban ni mong Diyos, nagtuo ka, gamiton ka niya. Makatabang ka sa mga tao, imo silang sangyawan, imo silang i-disciple. Isa, duha, tulo, upat. Padulong sa dusi, imo silang matabangan. Makomplete. We can make disciple sama sa Ginoong Hesus. Kung sa gawas, gabuhat ang mga atong ginatudluan sa unang mga tao sa mali nga mga binuhatan, tudluan sila sigarilyo, tudluan sila inom karon dili na. Tudluan sila sa maayo. Mga lagad ta sa Ginoo, ang kabaguhan nasa Ginoo. Inana nga pagtabang.
Amen? What we can give in this Christmas season. I challenge you, my brothers and sisters. Challenge ka. Unsa man imong mahatag, ayaw lang ng unsa kong madawat. Dili, we are born again Christian now. We are disciples sa Ginoo now. Unsa man imong mahatag, ikaw na pud ang muhatag. Ingon ang Ginoo, mas bulahan ang nihatag kaysa ang modawat. Naman na sa Acts, mabasa ba nato na? It is more blessed to give than to receive. Mas bulahan pa kayo ang naghatag kaysa midawat. Kaya hunaw-na unsa man imong matabang karon, unsa man imong mahatag karon sa members sa imong family, sa mga tawo nga imong ginampo nga mausab ilang kinabuhi, di ba? Nga sila pod mailang mailhan ang Ginoo, mausab ilang kinabuhi. Unsa man imong buhaton, unsa man imong gift, mahatag simple lang. Di ba? Pwede magputos ka diya og tulo ka noodles, duha ka sardinas. Di ba? Tulo ka sako na noon. Tulo ka kilo nga bugas, imong ihatag. Di ba? Imong ihatag. Kuan kanang din ako ihatag te pinaskuhan. Gamay ra ni te pero ako binanggiampo sa Ginoo te nga ihatag na ko sa imo. So, pwede na bago man mo hatag imo nang iampo te magampo ta sa Ginoo te. Pwede ka magka-testimony, di kabalo ka gibag-o ko sa Ginoo nga ako ni nabuhat. Tungod sa Ginoo ba, gibag-o ko sa Ginoo. So na lahi man ako mahatag inom binuang pero karon te akong mahatag te maayo nga butang. Tungod kay maayo ang Dios gibag-o ko niya. So na grabe gyud akong kinabuhi karon. Mas grabe ang gibuhat sa Ginoo. Inana ka power. Amen. Para natay dako nga pagtuo, mo-increase atong pagtuo sa Ginoo. Kailangan ta mo believe ug respeto na to ang power sa iyang pulong. What happened the moment nga nagrespeto ni si kaning kapitan ba? Tinitabo, ingon siya. Di ba? Verse 8, apan mitubag ang kapitan, Ginoo, dili ako takos nga magpasulod kanimo sa kumbalay. Siguro yung na kuan man god na ay kanang barrier sa kanang racist ba, no? Na racism. So mo na nga ingon ang kapitan, Lord, isulti lang nga mamaayo akong sulugoon, mamaayo siya. Tapos sa last nga verse, makita niyo mo na verse 13. Mingon siya sa kapitan, pauli, mahitabo ang imong gituuhan. Og ni adto gayod nga takna na ayo ang sulugoon sa kapitan. Grabe. Immediately, kaya nagtuo man siya. The moment gingon niya, Lord, iingon lang, isulti lang Lord, mahitabo maulian akong sulugoon. Diha na yun. Naulian niya sulugoon. Grabe, no? Itong palagpakan ng Ginoo. Wala imposible if you believe. Tuhoy nga gamiton ka sa Ginoo. Privilege na kayo na, di ba? Mga students, nag-eskwela ka, privilege kayo na akadya, dagan ka matabangan. Na kay work, na kay business, nag-work, nag-business ka, na kay family, na kay silingan, privilege kayo na makatabang ka sa ila. Be a blessing. Kailangan ikaw ang kamot, ikaw ang tiil, ikaw ang baba sa Dios, motabang ta sa uban. We need to reach out, mahimot ang kahayag sa mga tao. Kaya dili pwede kita nga church, mag-away-away ta, wala, guba na daan. Dili pwede nga kita nga mga brothers and sisters nga nabilong sa church sa Ginoo. Lain na nga itong mga kinaiya. Wala na, di ta makatabang, di ta mahimong kahayag. Tayo nga ng Matthew 5, you are the light of the world. Matthew 5 verse 14. Sama ka mo sa suga nga naghatag og kahayag sa mga tao sa kalibutan. O kini dili gayon matago sa mga syudad nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod. Walay tao nga magdagkot og suga og unya takluban lang dayon og gantangan. Ibutang hinuon niya kini sa tungtunganan aron mahayagan ang tanan sulod sa balay. Verse 16. Busa mausab kini ang inyong buhaton. Pasigahan ninyo ang inyong mga suga ngadto sa mga tao aron makita nila ang inyong maayong mga binuhatan ug daygon nila ang inyong amahan nga naa sa langit. Sanan ka ana, we can make a difference. Inatapan nimo. Pwede ka gamiton sa Ginoo. Pwede ka makabuhat og kabag-uhan sa uban tungod sa Ginoo. Tungod sa pinansa to pamagi,
mga maayong binuhatan. That's why we gitawag ta, we are the light of the world. Dili pwede nga magsilos-silos ka sa imong sister, brother, dili. Because we are the light of the world. Dili pwede magbagulbula ka diha. Gaalagad ka sa Ginoo, gasimba ka sa Ginoo. Dili pwede magbagulbula ka diha. Kung sa una ra to, ayaw na apila karon. We need to be the light. Dewata na kung saan makamuto sa Word of God. Kani nga tao, first time pa lang na na-encounter si Lord. Nito na, Lord, say the Word! Ayaw na pagpagahi. Ingon ang pulong sa Ginoo. Kung nakay dalunggan, paminaw. Ayaw pagahi, ayaw mong kasing-kasing. It's time for us to change. Kita na may naglimitahan. Ato maglimitahan ng Word of God. Magpaubos lang, Lord, tabangi ko. Kapoy na ko Ginoo sa akong pagkabadlungon. Ikapoy na ko sa akong pagkadili matinuohan. Ikapoy na ko sa akong pagkaparitis, Lord. Ikapoy na ko sa akong pagkaparitis. Ano unta? Baguha ko, Lord. Tabagi ko. Huwag mo na ipaglaban yung mali mo. Unsa kay sayop na gani, ipaglaban bagid nimo. Ayaw ipaglaban ang dili insakto. Kontrahan ka sa Ginoo. Ang mali gid na. Ang sayop gid na. Ayaw ipaglaban. It's time to give respect to the power of God's Word. Ang giingon sa Word of God, respetuhin na, tuuhin na, buhatan na. Kay naa diya ang gahom sa Ginoo sa imong life, mulihok siya. Amen. We need to believe. Biglang dapat mo respeto ang gahom sa pulong sa Ginoo. Ang giingon sa imo ang giingon sa pulong sa Ginoo nay gahom. Ayaw pagbuot, ayaw tumana imong kaugalingong gusto. Panahon nang atong tumaron ang pulong sa Ginoo. Ayaw na kay inani manggod ko, inani lang gyapon ko, wa gid kani, op kita ni. Unlod ta padulong ani. Ayaw ipaglaban ang imong mali. Ayaw ipaglaban ang imong weakness. Usay kay ato na ganing weakness, ato pang ipaglaban, inani na manggod ko. Ayaw udangin na kung saan makapamangkamundang. We need to grow. Hey, ihatag ang respeto sa pulong sa Ginoo para naigahom ang pulong niya. Ay, pros istorya, pros lang amin. Respeto asad ang Word of God. Dawata ba? Ialaw nga mausab ta. Amen. Kaya ang tanang tao nga na pagtuo, gidawat ng Word of God. Na iyang na-experience ang gahom sa Ginoo. Lain ka paminaw nga born again, ang sa ila, maurag yapon. Ayaw na. Ipakita imong maayong mga binuhatan tungod kay gibago ka sa Ginoo. Dili pasikat, kung dili gibago ka ba tinuod jud. Munang lisod kayo tuon ang Kristiyan karon kay wala puro sa istorya, walay sakto nga binuhatan. It's time for us to rise up, anak ta sa Ginoo. Hey, be encouraged today. You can do something. You can make a difference. It's time to give respect. It's time to believe and give respect to the power of the Word of God. Tuuwi ang power sa pulong sa Ginoo. Para mausab ta, kaya ang pulong sa Ginoo, this is not an advice. This is a command. This is the right instruction atong tuhan. Dili na advice. Sugo ni sa Ginoo. Dili lang ni opinion. Dili maayo ang imong kaugalingong opinion. The Word of God is the final instruction nato. It's time for us nga motuo ta. Kung gusto ka, mudako imong pagtuo because remember this. Ano importante man kay pastor nga mudako ang pagtuo, magtuo ko because without faith, we cannot please God. Asa mabasa na. Wala kay pagtuo, di ka makapalipay sa Ginoo ba. Dili mo lihok si Lord sa imong life. Amen. Hebrews 11 verse 6. Ang tao nga walay pagtuo, dili gayon makapalipay sa Dios. Sunan ka na. Wala kay pagtuo, di ka makapalipay sa Dios ba.
Nining dili ka makapaliyok sa gahom ni Lord. Tungod kay bisan kinsa nga moduol sa Dios, kinahanglang motuo nga adunay Dios og motuo usab nga siya ang mohatag og ganti ngadto sa mga nagapangita kaniya. Sunan ka na. Di ba? Ingon ang Bible, aya ra ka gantihan sa Ginoo kung naadyo kay pagtuo, kung nangita ka ba, nagampo ka niya, nangita ka niya, nakay pagtuo, aya ra jud ka niya i-reward. Kaya ang tao nga walay pagtuo, dili ka makapalipay sa Dios. Pwede nga nagsimba-simba lang ka, uban-uban lang ka, pero wala ka pagtuo, wala. Nothing will change. Dili makalihok ang gahom sa Ginoo. Kaya ingon si Jesus sa pagtuan ning tao nga kapitan, Roman kapitan, grabe kay ba? Ingon siya, grabe pagtuan tawhana. Wala pa'y sama ni. Grabe pagtuan ni. Matthew chapter 8. Ingon si Jesus, verse 10. Pagkadungog ni Jesus, natingala gayon siya, umingon siya sa mga tao nga misunod kaniya. Wala pa kayo't ako'y nakitang tao sa Israel nga may pagtuo nga sama nini. Walay susama ba? Kadako nga pagtuo niya. Kaya ingon siya, Lord, say the word. Ingon lang. Maulian lagi na. Hallelujah. Muna, importante, inamataban na importante, motuo ka, mobilib ka, o respetuon mo ang gahom sa pulong sa Dios. Ang kinahanglan sa Ginoo mga igsunan, katong grabe mo respeto, grabe mo paubos. Hindi na kailangan mga bright pa. Humble lang ka. Mobi lang ka. Mutuo lang ka. Mutuman lang ka. Mo rin na ipangita sa Ginoo. Ikatulog, the last one. Unsaon nga makadawata, ma-achieve na to ang great faith. Ingon ang verse 9, atong basahon. Matthew 8:9. Nasayod ako ni tungod kay ako ubos man sa pagmando sa mga opisyal. Og may mga sundalo usab nga ubos sa akong pagmando. Busa kon mo mando ako ngadto sa usa, lakaw siya. Ug kon mando ako ngadto sa usa, ani dinhi moani siya. Ug kon unsa akong isugo sa akong ulipon, himuon niya. Grabe no. Number 3 is you must believe the authority of Jesus Christ. Kani nga tao, grabe yung authority, mingon siya. Kabalo ka, Lord, akong authority, Lord, mingon ko sa kong sulugon. Kuha sa to ka, yang kwaon. Ano diri mo ani siya? Ina lang ang authority. You must believe the authority of Jesus Christ in your life. Meaning gamhanan siya, tuwi ang gahom. Siya ang matuman. Siya tong sundon. You must believe. Kaya ingon si Jesus, grabe kag pagtuo. Verse 10, bagadungog ni Jesus, natingala gayon siya. Og miingon siya sa mga tao nga misunod kaniya, wala pa gayud ako nakitang tao sa Israel nga may pagtuo sama nini. Verse 11. Busa timani ninyo kini daghang mga dili Hudiyo. Gikan sa bisan asa nga mga bahin sa kalibutan ang molingkod uban kang Abraham dito ba sa langit sa trono sa Dios. Ang nakauna dito walay lain kato magito mga Hudiyo, di ba si Abraham. Ingon siya makauban nila dili mga Hudiyo. Mga tao nga grabe pagtuo. Grabe sila pagtuo sa Ginoo. Kaya kabalo ka i-honor, respetuhon sa Ginoo pagtuo nimo. Kung grabe ka mo tuo, grabe ka mo obey, grabe ka mo sacrifice, grabe mong humility, respetuhon sa Ginoo ba? Ningon si Lord, surbol ka, kauban ka sa langit. Dili man ka Hudiyo, dili man ka first choice. Pero tungkol sa pagtuo nimo, tungod kaya mo kong girespeto. You believe in my authority. Madawat ni mo ni, ma-experience ni mo ni. Amen. Atong balikon, ingon ang Ginoo, verse 11. Busa timanin ninyo kini, daghang mga dili Hudiyo gikan sa bisan asa nga mga bahin sa kalibutan, ang molingkod uban kang Abraham, Isaac ug Jacob sa kumbira sa gingharian sa Dios. Sa rapture time, daghan kay mga tao nga maluwas. Sa dili sila mga taga-Israel. Dili sila first choice sa Ginoo. Pero uban sila sa paghari sa Dios. I believe ikaw nang ako na. Ato nang tuuan, part ka ni, apil ka ni.
Kaya atong respetuon ang authority sing atong tuuhan, Lord, gamhanan ka. Amen. Sure bol, ingon ang Ginoo. Verse 12, apan daghan kay nga mga Israel, sila untang first choice, pinili unta sila. Wa man sila nagpadayon, wa sila pagtuo, wa sila respeto. Wala nila gidawat si Hesus Kristo. Ingon, maghilak sila sa kangit-ngit. Magkagod silang ngipon, maimpirno. Sanan ka na. Sila untay una gipili. Pero wala may respeto. Way pagtuo sa gahom sa Ginoo. Wala nila gidawat si Hesus isip ng ilang manuluwas. Wala, maimpirno sila. So, again, kaniyatong pagtuo sa Ginoo, diri ra ni nga panahon nga molihok siya, tabangan ta niya. Gani iyatang luwason. Bisag unsa nato ang kondisyon, sitwasyon, tabangan ka, loson ka sa Ginoo. Loson na sa atong mga sala, kapakyasan, kahadlok, kabalaka, sa atong kawaladon. Increase your faith. Amen. You must believe the authority of Jesus Christ with all your heart. Tibo kasing-kasing gid ba, Lord, para ni sa imo gamahan kay Lord, ni surrender nako. Ana gyud. Kailangan atong tuuhan ng Dios. Amen. Nadili pa ulahi ang tanan. It's time today nga ato ang tuuhan ng Ginoo nga siya na power na authority siya. Let's believe the Lord. Amen. This morning manindog ta. Let's come to the Lord karong buntag. And then mo surrender ta sa Ginoo. Sige, taas imong kamot. Dungo imong ulo. Ato ning i-declare sa Ginoo. Mutuo ko, musalig ko. Come on, ato ning i-declare. Ato ning worship, pagsimba sa Ginoo nga mutuo ta, saligan nato ang Ginoo. Amen. Atong i-declare, mutuo ko, musalig ko, itaas imong kamot. Magampo ta. Lord, we thank you. Salamat kayo, Lord. Gamhanan ka nga Dios nga among gisimba. Nagbilib kami, Lord, nga wala imposible kanimo. Gamhanan ka, Lord, sa among kinabuhi. Sa among family, Lord, sa ministry, Lord. Sa naga-eskwela, naga-work, naga-business, Lord. We thank you, Lord. Imo kaming gamiton for your glory. Makitaan, Lord, ang kabaguhan, ang mga maayong binuhatan tungod kay imo kaming gibag-una. And we believe that, Lord, nga imo kaming giusab. O dili na kami muto sa bakak sa yawa. Dili kami muto sa mga tao nga mudaot ka na mo, naguhong-ho ang mga daotan. Lord, usay na impluensahan na po sila. Lord God, nagampo kami, Lord, among tuuhan ay mong pulong. Nga, Lord, na ay kapasayloan, ay kalinaw, magtinabangay ming tanan, mahigugmaay ming tanan, Lord.
We're gonna love our brothers and sisters, Lord. And Lord God, we're going to believe, have faith in you. That truly, Lord, you are the God who do miracles, who can do great things even now sa among sitwasyon. Mamuhat ka, Lord Jesus, o mga milagro sa among life. Lord, we thank you, Ginoo. Even sa mga tao mong ginampo nga mausab ang ilang kinabuhi, Lord God, amo silang ginatabangan, Ginoo, nga sila pod makasabot sa imong pulong ug maka-encounter nimo, Lord. We pray today ang mga first-timers, Lord, ang mga na-invites na mo today, Lord God, sa among simbalay. Nagtanaw online, Lord God, nagampo kami, Lord, nga among ma-experience tanan imong presensya, gugma imong gahom, Lord, gamhanan ka nga Dios. Even sa mga problema gatubang karon, Lord, mga challenge, spiritually, Lord God, financially, physically, Lord, we declare healing, Ginoo, sa mga nagbalatian. We declare, Lord God, imong power ma-release, Ginoo. Holy Spirit, Lord God, release your healing power in the name of Jesus. Thank you, Lord. Ikaw mag-provide, Lord God, sa need of work. Ikaw mag-hatag solusyon sa mga tao nga naa karon sa mga dagko nila nga buhaton nga desisyon, Lord God. I pray for wisdom, Lord. And I pray that all of us mahimo kaming tinuod nga mga disciples nimo, Lord. Imo kaming gamiton aning panahon nga lisod kaayo, Lord, pero Lord, naigahomikan kanimo. We believe imo kaming gipili gitawag, imo kaming gamiton, Lord. Sa pamilya namo, sa among mga silingan, sa among barangay, sa among community. God, we can make a difference because of you, Jesus. And you have said that we are the light of the world. We will believe it, Lord. Amo nang tuwan. Salamat, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Itong palagpakan ng Ginoo. Ingnem tapad, you have a great faith. Ina siya. Nakaidako nga pagtuo. Amen. Praise God. Makapanglingkod tanan, no? Today, we challenge you igsoon, no? Tungod kay ang giving, no? Part na gina siya, ingon ang word sa Ginoo nga. Sa itong pagsimba, nagitay halad para kay Lord. So I do believe, no? Kung wala man kayo nadala karon, next time nadyo kay halal para sa Ginoo. Ano man, that's part of our worship sa Lord. That's part of our worship para sa Ginoo. So ingon ang word ni Lord, Acts 20 verse 35. Ingon, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work. Grabe, no? Grabe mo trabaho, grabe maningkamot si Paul, no? Ingon siya, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Ingon siya, mas bulahan pa kaayo ang naghatag kaysa ni dawat. So, panalanginan sa Ginoo, ang muhatag, padayon ta, no? I do believe nga ato ning na-learn, ato ning na-understand ang atong giving, our tithes and offering today. I'm telling you, you will experience more abundance. As we give, with respect sa power sa Word of God, tabangan ta sa Ginoo, whatever you need today, I know God can provide. He can do extraordinary things without limitations sa atong life. Sa imong family, work, and business pag-eskwela. Sa ministry, no? So, atuwa na to, we can go and make disciples. Amen ba? Manindog ta, as we give to the Lord, let us pray. Mga igsoon, itaas imong kamot, itaas imong manghalad, imong tithes sa Ginoo. Abba, Father, we thank you, ikaw ang tag-iya sa panalangin. Mismo sa among kinabuhi, Lord, ikaw ang tag-iya. Today, we give to you, Lord, our tithes and our offering, Lord. Dili ni siya, Ginoo, bayad, kundi, Lord, among iuli ang para kanimo. Ingon imong pulong, mas bulahan pa ang naghatag kaysa ni dawat. Lord, ingon ka that, Lord, imong i-bless, malipay ka sa mga tao nga malipayon, muhatag sa mga halad nila. O Lord, ingon po imong pulong, that we give our tithes, Lord, tungod kay pag-ila nga ikaw ang tag-iyas tanan, walay amuha. Sama ni Abraham, nga nihatag si Abraham. Lord, wala pa gani ang 10 commandments. Abraham, give to you, Lord God, because na as a personal nga relasyon kanimo, nag-ila, nga ikaw ang tag-iya sa panalangin o ikaw na igahom nga magpadato ka na mo sa insakto nga pamaagi in the right way, Lord. O imong gamiton, kung unsa man ang imong gi-bless ka na mo, Lord, trabaho man na, Lord God, kwarta man ka na, imong gi-bless negosyo man ka na,
magamit ni Lord para sa kahimayaan nimo nga daghan pa Lord ang mga lagad ni mga tao. Lord, we thank you today. I declare long life, good health. Lord, I declare, Lord God, ikaw magapanalangin sa work, sa business, sa pag-eskwela sa tanan, sa mga pamilya, Lord. We thank you, Father. Holy Spirit, Lord, bless us. And by the blood of Jesus, Lord, among gi-declare nga pindi nang tunglaway tunglo sa mong kinabuhi, Lord. Salamat, Ginoo. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. The linggo ng Diyos, let's give our tithes, our offering to God. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Amen and amen. Praise God. Itong palakpakan ng Ginoo. Sige, manindog ta para sa atong paghuman. Atong announcement makaigsuonan. Atong announcement is that natay Sunday cell celebration nga buhato nato. Our Sunday cell celebration this coming last Sunday sa December. Ato ang venue to be announced pa, ha? So, get in tune. Connect also sa mga leaders para sa venue nato. Okay, salamat sa Ginoo. Itong palagpakan ng Diyos. Itong itaas itong duha kamot sa Ginoo. Magambot ta para sa itong paghuman. Close our eyes, bow our head. Lord, we thank you. Nahuman amo ang simbalay. Salamat kay Lord sa imong grasya kalooy. Lord, imong pangalan, amahan mo sa langit, madayeg yun, simbahon jud ka, respetuon ka. Lord, di aman sa langit, dari man sa kalibutan. Thank you, Lord, nga ikaw ang imong kabubuton ng mga pulong nimo. Maogyod ang matuman sa mong kinabuhi. Dili among gusto. Ang imong gusto, Lord, ang may tabo sa mong life. Salamat, Ginoong Dios. Among ialaw nga ikaw mag-usab namo, magbago sa among unahuna, sa among kasing-kasing. Ikaw magbago, Lord, sa among mga kinabuhi. Salamat sa mga maayong mga butang. Nga, Lord, imong buhaton pa sa mong kinabuhi. O Lord, ang among mga maayong binuhaton usab, makitaan sa mga tao. O daigon kanila, mutuo sila. O mga lagad po sila kanimo, Lord. O karon, ang imong gugma, Ginoong Dios, maghari sa mong kasing-kasing. Among pasayloon, higugmaon ng mga tao, ang nakasala ka namo, Lord, amo silang dawaton. Amo silang tudluan sa gugma nga Dios nun. O karon po ang grasya galoy ng Ginoong Hesus. Maguban ka namo. Maghatag na mong kusog, magkapadayon ka mihangtod sa katapusan. O bisan pa ang gahom sa balaang espiritu. Maghimo ka namo nga kahayag, panalangin, o ang mga milagro sa Dios buhi o mahitabo pagyapon sa among kinabuhi. O gamiton nimo kami balaang espiritu to go preach the gospel and make disciples. Now and forever, Lord, you will be with us. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. God bless you. Have a blessed Sunday.
O God bless unya, magkita ay ta sa ato ang Sunday sa celebration pod, ginbite ta sa church sa Ecclesia sa Pilay Sports Center. God bless sa biyahe sa Monjoy nunya. See you mga kaigsunan.